Magandang araw, nandito tayo sa ating garden at ipapakita ko sa inyo yung sistema natin sa companion planting dun sa pagtatanim natin ng kamatis. Ano yung mga halaman ang ginamit natin para makapamunga ng malusog, walang kumbaga hindi inatake ng mga insekto yung ating halaman. Ito yung local na variety ng kamatis, yung cherry tomato. Tapos yung ginamit natin na mga halaman ay itong mint, tinatawag namin itong kalasi-lasi. So napakadaling patubuin ng mint na ito. Puputol ka lang ng itong stem niya at saka ibabaon mo. Tapos kinabukasan magsisimula ng kumbaga okay na yung dahon niya, buhay na. So yung tinanim natin dito ay may kasamang ugat. So napakadali lang talaga na patubuin itong mint. So meron din itong marigold. So yung marigold naman is nakakatulong sa pagtaboy ng mga insekto. So ngayon puntahan natin yung natanim na natin at nakapamunga na kamatis. So ito yung nakapamunga na natin na kamatis. Ayan, ito yung mga wild basil na itinanim natin. Ayan, napo-forage lang ito sa mga gilid-gilid. Tapos meron din tayong holy basil na palaging namumunga. So tapos sa gitna dito natin itinanim yung ating cherry tomatoes. Ayan, may malusog na bunga. Ayan, tapos meron pa dito. Tapos yung lupa na ginamit natin ay mula sa compost. So mas mainam na yung gamitin na lupa sa pagtatanim. Halimbawa nitong mga kamatis ay yung malusog na lupa para mas marami yung bunga. Ayan. Tapos yan. So hindi ko na kumbaga trinim yung kamatis kasi nasasayangan ako at ayan naman, marami naman yung bunga at wala talagang umatake na mga insekto. Yan. So mas maganda talaga na gamitin yung mga may amoy or yung mga herbs na isama natin sa mga sa pagtatanim ng kamatis. Yan, hindi naman nakakaapekto sa kalusugan ng kamatis yung ibang halaman dito. Yan, nakapag kolekta rin tayo ng mga mint dito. So yan. So ito lamang po. Maraming salamat sa pagsubaybay at panonood.